Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Lalo sa Kristo, ang gugma sa Diyos na may, at ang mag-iubod sa Espiritu Santo, biyara sa inyo kanan. Biyara sa inyo. God, 21st Sunday sa ordinaryo na panahon. Kapag natin sa Sinigang Santos na Misa, ang kabakod sa atong pagtuo na sandig sa atong paglakong sa mga saad sa Diyos na wala iwan kundi ang atong kaluwasan. Pagkakol sa mga paghalat sa mga intentions for the souls of Felix Jr., Felix Senior, Landa, Marta, at Catalina, alal sa Galindo family, for all the blessings received, alal sa Sentina and Galindo family. Pagpasalamat ni Maria Eterna and Maximo Corrada sa mga ulos ng Ginoo na iya padala para sa kawayan sa matagal nila Jose Senior, Junior, Leslie, Roger, Jocelyn, alal sa Luwan family, spiritual guidance at protection sa aming tatlo kabataan, Margie, Grace, Maria Grace, Gino, Maria Geraldine, at sa iyong mga pamilya. Salamat man sa tanan mga grasya, kalabakan, at sa itinayong lawas alay ni Sister Jenny Isado and for the family. Agad rin ako sundahal sa pagsilibrar sa balaan ng misteryo, kinalaman natin ang ako ng mga sala, pagkakarinig na pinusulan. Hallelujah.
Diyos na unamay, ikaw amo ang nagapahiusa sa mga balatyahon sa imo mga tumuluo. Itugot na higug mao namon ang tanan nga iyong ginasugo paghandom mo namon ang imo ginsaan agod sa tunga sa pag-binaylo-baylo sila kalibutan mabalikon ang among mga tagipusoon sa paglako, sa matutulod na kalipay. Ginabangay namin din sa imo, pag Yesu Kristo ay mo naman ang Ginoo, na nagpatuloy kang nagahari upod sa imo, sa kaisahan, sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro ni Josue. Tintipo ni Josue sa Sitim ang tanan ng mga tribo sa Israel. Gintawag niya ang mga katigulangan, mga pangulo, mga hukom, kag ang mga opisyalis sa Israel. Kag nagpalapit sila sa atubang sa Diyos. Nagsiling si Josue sa tanan ng mga tao. Amo ini ang ginasiling sa Ginoo na Diyos sa Israel. Sang una anay, ang inyo mga katigulangan, nag-istar sa tabok sa suba sa Euphrates, kag nagsimba sa iban ng mga Diyos. Ang isasadtong inyo mga katigulangan, amo si Tera, ang amay ni Abraham kaninapo. Kung hindi kamuluya mag-alagad sa Ginoo, pilian ninyo sini nga adlaw kung sino ang inyong alagagon. Ang mga Diyos bala nga ginalagad sa inyong mga katigulangan sa duta sa Mesopotamia, upon ang mga Diyos sa mga Amoryo, nga sa ila duta nag-aistar kamo. Pero ako kag ang akong panimalay, mag-aalagad sa Ginoo. Nagsabat ang mga tao, hindi gid matabog nga kami magbiya sa Ginoo, kag mag-alagad sa iban nga mga Diyos. Ang Ginoo nga among Diyos nagpagwa sa among mga ginikanan kag sa among gikan sa pagkaulipon dito sa duta sa impierno. Kag nakita namon ang dalagko nga mga utang na iya gintulo. Iya kami ginuwas bisan din kami magpadto sa tunga sa tanan ng mga kapusuran nga amon ginpanganglan. Samtang nagapasunod kami sa siningan lupa, ang Ginoo nagtabog sa tanan ng mga Amoryo na nag-istar din. Gani, mag-aalagad man kami sa Ginoo, kay siya amo ang among Diyos. Ang pulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Tilawi kag tanawa kung daw ano kaayo ang Ginoo. Tilawi kag tanawa kung daw ano kaayo ang Ginoo. Sa gihapon, magpasalamat ako sa Ginoo. Hindi kita ko magungat sa pagdayaw sa iya. Dayawin ko siya tungod sa iya mga pinukatan. Kabay na ang mga ginapigos magpamati kag magkalipay. Tilawi kag tanawa kung daw ano kaayo ang Ginoo. Ang Ginoo nagabantay sa mga matarong, kag nagapamati sa ila mga pagpanawal. Pero ginasumpong niya ang mga nagahimo sin malao. Sa bagay na kung magataliwan na sila, ang ila mga kasimanwa nagakalipat sa ila. Tilawi kag tanawa kung daw ano kaayo ang Ginoo. Ang mga matarong nagapanawag sa Ginoo, kag nagapamati siya. Kag ginaluwas niya sila sa tanan nila nga kalisdanan. Ang Ginoo malapit sa mga napaslawan. Ginaluwas niya ang mga nadulaan sa paglaon. Tilawi kag tanawa kung daw ano kaayo ang Ginoo. Matarong na tao may madamo nga mga pag-antos. Pero ang Ginoo nagaluwas sa iya sa sinitanan. Ang Ginoo nagatipik sa iya simbugos. Wala gid sintulan niya nga mabago. Ang kalautan magapatay
tarong pagasilutan. Ang Ginoo magaluwas sa iya mga alagad. Ang mga nagatamog sa iya, hindi maano. Inuwi ng Panginoon ang pagayon ng mundo. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Efeso. Magpasakot kamo sa isa kag isa tungod sa inyong pagtaho kay Kristo. Mga asawa, magpasakot kamo sa inyong mga bana subong na sa Ginoo. Ay ang bana may otoridad sa iya asawa. Subong na si Kristo may otoridad sa iglesia. Kasi Kristo mismo ang manluluwas sa iglesia na iya lawas. Gani, ang mga asawa dapat magpasakop sa ilang mga kawalingon, sinubos sa ilang mga bana. Subong nga ang iglesia nagpasakop kay Kristo. Mga bana, igugmaanin niyo ang inyong mga asawa. Subong na si Kristo nagigugma sa iglesia kay naghatag sa iya kabuhi tungod sa iya. Ginhimo niya ini sa paghalad sa iglesia sa Dios, paagi sa iya pulo, sa tapos matiluan ini, paagi sa pagbugas sa tubig, agon nga iya mapaatubang sa iya kawalingon ang iglesia nga matahong putli, kag wala sing kasawayan. Wala sing dagta, ukon, iba't mga kagulangan. Ang mga bana dapat ginugmas sa ilang mga asawa, subong sa ilang pagigugma sa ilang kawalingon ng mga lawas. Ang nagahigugma sa iya asawa, nagahigugma sa iya kawalingon. Wala sing tao na nagadumot sa iya kawalingon na lawas. Kundi iya ini sagot kag ginatipan subong sa ginahimo ni Kristo sa iglesia. Kita mga bahay sa iya lawas. Ang kasulatan nagasiling sa sining nga kabangdanan ang lalaki magabiyak sa iya amay kag Eloy kag magahiusa sa iya asawa kag sila nga duwa manginisa. Mag-isa kadako nga kamatuoran na nagpahayag sa sining ng sulatan kag sa akong pagamo nangungod ini kay Kristo kag sa iglesia. Ang pulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Yarang sa imo ang mga pulo na nagahatag sa kabuhi na dayon. Alleluia. Ang mamandala sa maayong balita sa ating Diyos Kristo sunod kay San Juan. Madamo sa iyang mga gitutunan ang nakabati sini kag nagsiling sila tama kabudlay sini na pagtulunan sino ba na ang makahangog sini
Bisan wala masubirin si Jesus, na ibaluan niya na nagapurumuron ang iya mga gintutunan na hanungod sini. Gari nagsiling siya sa ila, nasaklaw bala kamo sini, abi kung makita ninyo ang anak sang tao na nagkayang pabalik sa iyang ginharian, ang Espiritu sa Diyos amo ang naghatag sa kabuhi, ang unod hindi makasarang sini. Ang mga pulong na ginahambal ko sa inyo nagahalin sa Espiritu sang Diyos na naghatag sa kabuhi. Pero ang iban sa inyo wala nagatuo. Kaya sa pinsuguran, nakilala ni Jesus kung sino ang hindi magtuo, kung sino ang magaluib sa iya. Kagdag siling pagisya. Amo ini ang kabangdanan kung nga nagsiling ako sa inyo na wala sing may makapalapit sa ako kung hindi siya pagtugutan sa amay. Sugod sa do hation, madamo sa mga gitutunan ni Jesus ang nagbiya sa iya kag hindi na magtugod sa iya. Dayon, nagpamangkot si Jesus sa 12 ka mga apostoles, kamuman bala, luyag magbiya sa akon. Si Simon Pedro nagsabat, Ginoo, kay sino bala kami makadto? Yara sa imo ang mga pulong na nagahatag sa kabuhi na dayon. Kagkaroon, nagatuo kami, kag nakahibalo, ikaw amo ang balaan kami sa Diyos. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag sa pagbandalan sa mga balita, napatawa ka natin ng mga sala kabayan. Personal experience ako ang mag-prepare sa homily. Hindi lang kaisa na binabasa ko ang mga balasahon, kundi kadwa katatlo, even kaapat kalima pa, hindi daw malabo pala ang paghamog. So, kasi same kapag nagbasa kita sa isa kamanamon na nobela o libro, siguro pinabasa pa liwat, pinapaagyan pa liwat. Kasubuman sa matahong movie or another showing. Kung sunito naman ang paglantaw sa ka ma-notice natin na dahil pag-alintara sa mga details sa libro man na binabasa o kung sa balasahon sa readings sa Misa na sabto, so first or second reading, no? Ma-overlook natin sa katatlo, ikapat, pagsulit sa pagbasa, no? May tiyan ng mga bagay na nag-aabot, no? Mga inspirations, amoy ang naghahatag sa kahulugan na sa basa natin matuod yara ang pag-enjoy sa movie o sa novel labi man na ang significance pala sa mga binabasa, no? Ako na enjoy ang
na-appreciate na itong si David sa kaisa lang natong binbasa. No, kung ako lang ito ang iurbala, so madami kita ma-miss sa kadayon, pagsulit-sulit, no, nagadama ang mga paglantaw sa mga details, bago naman ng mga inspiration sa mga pagbasa. I-compare mo sa primero kapag basa ninyo. Matabo man yung mga autor sa Santos na Misa. Siguro ako kung na damo ang hindi maka-appreciate sa Santos na Misa, kung one time lang pagsimbay ako, no? O kung pag-attend sa Misa, o kung pag-attend sa Misa na the ordinary yung nahilibuton. Pero kung lamang aton makita ang mga sari-sari na mga aspeto sa celebration, no? Labi na ma-appreciate natin kag mahatagan kung makita natin ang significance sa Santos Misa, no? So may aral niya ang pagpigil na simba, kaya they enjoy. Hindi lamang na-appreciate ko din na hindi nila luyag ma-miss ang naghahatag sa kabuhi sa mga hiliguton ang pagsimba. No? So ano ibala ang ara sa Santos na Eucharistia para sa aton? Experience ko man you are too familiar kasi kung nag-aabala sa ABC, Cycle A, Cycle B, Cycle C, no? Tapos isa ka, actually, ito nga naman yung mga sermon, may dyan ka na sermon, pero balik kung matuon, sulit ko, kung basahan ko ng liwan, bukas lang sa pagpalalo sa pagpamalandong, no? Malalo ba yung dalian? Ang iyong madiskubrihan, no? Muna sila ni Susi, no? Nadama pagin ang madiskubrihan natin sa likod silang mga pulong sa Diyos. Likod ng Eucharistia, no? Ang isa ka feature sa misa is a sacrifice. Sacrifice. Buta balon, ang celebration sa Paschal Mystery sa atong nga Ginoo. Di kung wala ka sila niya kabalo sila, ay ali ang mga hitabo sa kaluwasan. Kung paano ako naluwas through the Paschal Mystery of Jesus. Mahatagan nato na sa attention ang nagkalain-lain na bangon sa Santos na Misa. Kaya isang first part, pag sugod sa Misa, no? Kapangayon kita simpatawad sa aton mga sala. Tagod na mahimpit ang aton nahalal, aton na sakripisyo. Dahil ang Eucharistia, matuod, magkapabilin na mo siya ang pinakamataas na sakripisyo sa bagong ng kasultanan, the new covenant. Kasi hindi na mga sapat ang hinahalal, hindi na mga dugo sa mga sapat ang makaluwas. Now, it is Jesus Himself, the victim and the priest. Ang victim mismo pagkataghalad sa mga sakripisyo. Sa kita naman, upod kay Kristo kag sa persona Christi,
pari, amo ang nagahalad sini, siguro laina ang paglantaw natin kapag hatag appreciation sa Santos na Misa. So it's a sacrifice, Eucharistic sacrifice of Jesus Himself being the victim and the priest. Halad ka ang dulot mismo. Ano naman kung sa pagka-picture sa Santos na Misa? Ang pagtukod sila sa atong na Ginoo sa kasetting of a supper, panihapon. Ano ang dyan bala kung nagkinaon kita? No? May pagkaon, may ilimingon. So, Eucharist is a meal, isa ka pagkaon. So, ito may lamisa kita, the altar, ang may lamisa. Kasi dinatun kita lang ang may lamisa sa simbahan. Kung ba nga rin ito, wala kitanda, wala sini. Kag one time na encounter ko man, nagkasilip, kami man may marinos na, kung ba nga rin ito, wala. Tani, may amo man kami sina, pero wala, hindi nila mabaton. Pero siguro may aral na luyag kami na may amo man sina. Kaya this is the center of our faith. Kagawin yung nag-sustain sa aton, di ba doon? Kuha ang lamisa, kuha ang Eucharist. Siguro, maganda ang atong connection with God. Kaya believe, nagkakadabo, encounter between us and God. Okay? So, ang setting sa misa, amo ang meal, ang pagkaon, pag sinalo-salo. Nanamingan mo ko sa pinagala, sinalo-salo. Kung saan na yung nagsiling, salok-salo. Kung nag-basketball, kung ito salok-salo, pasa to. Ikon na, ikon, ano ka na? Ikaw lang bibigyan ako ng ulan, ito na? Buaya. Buaya. Ikaw lang bibigyan ako ng ulan, alam mo sa pagsyul ka, ano ito karoon? No? Huwag na sa teamwork. So, sinalo-salo. Nagkasalo-salo. Katahong pag-describe sa Santos na Misa is a sharing, is a meal. Kasi ang pamilya sa Diyos sa palibot sa lamisa na nag-celebrate sa isa event of the past. Ang nagtalagabo sa itong nagligan, di ba na namin magkinahon-taon na sa Sinugilano, no? Sumugin daw ay doon. Si tatay dito sa Ilimnan, si nanay dito sa Limbato, no? Nagapangtigi, makabataan, sa ako na ito sa kanina na cellphone, isang dating mo ka cellphone, huwag na sinalo-salo, huwag na nagasirin ba ng istoryanay na gagano? Pamunito namin sa una, kag ang isa pagin nga ang experience ko, hindi magkaon ang pamilya kung may kulang na isa. Diyan man lang siya, pero wala na siya. Hindi kita magkaon kung hindi natin hulatong ka siya. Harap kita na natin ang magkaon. Katawin no? Nagkahinulatay mo ng sarili sa Pablo. Mag-alagaray ka mo, pag-hinulatay ka mo, hindi ka lang naman, dapat kayo makakakat sa pagkaon. Kapag nasuloy naman kung nabilin sa iban, sungab-sungab, no? Sisingin sa pag, hindi na mo sila. Sini magaling sa Pablo, halika na sa balay nyo, pagkaon ka na to, hindi mo lang, pagkaon ka na to, buto nga, dawin mo na ng talan mo na, huwag nang iba na mga nabilin. Okay. So it is a celebration of events of the past. Galing. Ang mga celebration, ulog sa pag kinalipay, kanta, no? Namin sa second verse naman ko, no? Ilaw
naminasan sa tabi mo, no, matiyan, gusto ka pagkaan naman, was-was ka kanta, mga tao naman kamuyaw, ikaw magkanta, kanta naman ka na, no, may kwa na, may makina na monitor, huwag na kutras, so hindi ka mo makakanta, hindi makasaba. Dali pa lang sa aming choir, pagkabon sa libro ko, siguro promise ninyo ha, harap ka mula, harap ka mula, tubang sa microphone, sabat ka mo tanan sa first part sa misa, ng misa, kung away ka nila sa hap. Nalipat sila sa tuso, promise nila, bago sa mundo, ay, kamu mga kabataan na, away ka mo pagsabat, pagkatapos ka to, tunong-tunog, ginanda ka sabat, Amen. Yan ang magsabi mo, no? Okay, hindi kasabat na sila. Hindi ko din namin. Kung isang mabatihan ko lang yan, commentator, why na tayo, di ba? Kaya naman participation ninyo. Kumuna ba no? So it's a commemoration of the Paschal Mystery. Kapasalamat kita, naging kita sa lawas na dugo ni Kristo. No longer sa sapat o kung ano na padugo sa mga sapat, it's Jesus himself na nagluwas na sa atin. No? So, isa na pag-salo-salo na sa diin, nagapag-take kita sa lawas at dugo sa aton ng Ginoo. No? Siguro ka mo tayo ba niya? O nagsimba ka mo, maningad-ingad lang ka mo, hindi ko mo nalawat, kapag nagkanto ka lang sa function na palimot-simot ka lang sa kanamit sa pagkaon, hindi mo pagkaon, ano ng pulos ka dabay, susunod na, magpangalawat ka mo. Pero hindi ka pangalawat, bagay kay may sana na may Kristo. Pagkamiyang pulis ka rin kung isar ka mo, para pag-abot sa domingo, magkapangalawat ka mo. Okay, so the third feature sa Eucharistia na tukot ni Jesus na maging isa ka sign of love and unity. Di nga aman nga ang nagasilimba pagwag sa simbahan nag-ininaway naman. No? Si nanay nga nagsimba pag dito awat ang paanayan, etc. Siguro walang effect ang pagsimba. Kaya wala kang makapag-take sa dapat ng hatag sa kabuli. Yung sila ni Jesus. No? Kaya si St. Paul, siya sulat, first letter, in Corinthians, chapter 10, verse 16 and the following, sila ni St. Paul, is not the cup of blessing we bless a sharing in the blood of Christ. Is not the bread we break a sharing in the body of Christ, because the loaf of bread is one, we many though we are one body, for we partake of the one loaf. Kung nagpangalawan, galing nila, no? Pag putok sa nagpangalawan, dahil kinabihon kita ni Jesus na maging isa ka lawas. Kung dinadala natin yung isagwa sa atong mga pamilya, so malikaw natin siguro ang pag-ininaway. Ano? Kami siguro kalabanin sa atong nagpamalawat ng Diyos. Pamalawat lang, what effect? Pagwa mo makita sa dihapon. Ayaw man sa dihapon, nagamarites man sa dihapon, nagadaya man sa dihapon, wala sa mga talong. Wala isang pagkampyo kaya na siguro kulang sa pagkatakos sa pagmatong sa atong Ginoo sa Santos na pagkalawat. So walang effective. Hindi ko naglinya-linya, hindi mo niya ka mga lawat ka. Wala na sa effect ko sa atong pagpapagod. And then, ang isa maging aspeto sa Eucharist o Lord, amo ang the presence of Christ. Ang
presensya sa aton nga Ginoo din siya. So, ang Santos na Misa, pinasinig, hindi lamang na nagkasimba kita sa isa ka utang celebration, kundi nga is an encounter with someone pagsugata kay Jesus. Amo na kapag hamog dali sa Santos na Misa, daw ano ka namin sa pag-participate natin sa Santos na Misa. Igano, pero kung wala ang pagsimba ng isa lamang na ordinaryo na hilikoton sa atong paggabi, ina-challenge kita na namin, no? Kung nakasimba kita kaglutuon na pagsimba, when we encounter Jesus at the Eucharist, no? Siguro manginain kita na pagkatao, pagkakatimimban. Hindi sa mga nagpaglawan ka, no? Kasi kanya nga lawat sa galing niya, mali pa lang siya, mali niya. Wala sa effect sa iya na pagpapangin. God, ang sabi sa Misa, siguro, is an act of thanksgiving. No? Pagpasalamat sa kaluwasan na nabato natin ilan sa Diyos. So, ano ang mga palatandaan na ang presensya ni Kristo para sa aton na nabaton diri sa Holy Eucharist? No? Una, para siya sa aton na nagsimba sa iya. So, importante ang nagabuylog kita not only physically present, kundi wholeheartedly participating sa Santos na Misa. No? Hindi na sila San Mateo, where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst. Wow! Para ba si Jesus? Imagine mo na nagkasimba na hindi naka-realisa sila na harap si Jesus. So, alert na alert kita siguro. Hindi kita magtulog. Hindi kita magkalit. Nagapamati ka na. May siya na ang pagdala. So, that's why challenge ko naman ang mga lectors, ang mga commentators, ang mga lay ministers. Harap kami sa akin. Makita si Jesus. Okay. Ikaduha, mabunga sa presence si Jesus. Amo, na kung ginabato natin ang pulong, kung ginabuksan natin ang pulong sa Diyos sa ating mga tagipusoon, kahit ang pulong sa Diyos is dynamic. No? Dynamic. Hindi ko hindi ginabuksan natin ang tagipusoon, nagtubo, sumusang hindi dahil mag-aabot ang diyon na magkapamunga nila sa mga damo. Kaya basically, the Word of God is dynamic. No? Okay. Hindi man, no? Tanang-tanang din na nangihan natin ang ulong, may German bahaw. Daw hindi ko pinapawal sa isa ng personal, hindi ka pader, hindi ko kung ikalipader pa. Ang gusto natin. So, ang pagtinder nila sa madyong daw wala. Kamu na ako'y ilang inuras na madyong malit sa agas sa mag-aapon, mag-gapi. Kaya pader, hindi ko ikalipader. Kaya para madyong no? So, the Word of God, di ba? Is in San Pablo, is a double-edged sword. So may mga times na nag-ikot kita sa pulong. Agad na ayuho kita sa pulong. Okay? Sunod magiging bunga, pagkandaan, na ibigan natin ng the presence of Jesus, ara siya
sa mga ministro, sa tanan-tanan din ng mga tao, alin sa pari, sa mga altar nights, sa carboys, sa mga bandyan, mga lay ministers. Yung challenge naman ang mga lay ministers. Siguro basig na pagpanato na rin, dahil naman kita na style na ito pagpangabuhi. No? So, only they are aware na kita ang ginabahayagan sa presensya ni Kristo, then we witness and we make the Word of God genuine by our witness sa mga pagbatong sa pulong sa Diyos. So, hindi ko mapunod sa katapusan siguro, ano ang challenge sa Santos na Misa, kung hindi ang misteryo, the memorial of the Paschal Mystery. No? Sa diin, sa sinsinatong kaina, sa daan na katipan, the blood of the Lamb, ang mga pinaang naghilway sa mga Israelinon dito sa Egypt. But sa New Covenant, ang hugupin mismo ni Kristo, being the true Lamb of God, siya ang Kordero sa Diyos na nagawala sa mga sa kalibutan, no? Hindala niya sa ang atong kaluwasan at ang kahilwayan sa sala. So, ano ang challenge sa atong mga Lord? Na kung lamang sa atong pagpangabuhi, aware kita sa sining encounter natin sa kay Jesus at sa Eucharist, siguro manginlain ang atong pagsinalayo, manginlain ang atong community, no? Manginlain naman ang atong pag-attend, kapag simba, ang ordinaryo na hilikotol o hilikisan, encounter with Jesus Himself. Kailangan natin encounter with Jesus, then bring Jesus sa iba natin ng mga utol sa buwasang simbahan by living witnesses and renewed in Christ kabayan. Ipahayag na ito na atong pagtuo ang Nicene Creed. Ikulawin ko sila. Okay, nagatuwa ko sa isa lamang na Diyos, amay na magagagaw sa tanan, magbubuhat sa langit at sa duda, sa tanan na makita at hindi makita. Nagatuwa ko sa isa na Ginoo sa Kristo, bukto nga anak sa Diyos sa anak sa kamay, sa wala pa ang kalibutan. Diyos ikan sa Diyos, kasana ikan sa kasana, Diyos na matuod, ikan sa Diyos na matuod, inanak siya, wala pintuga, isa siyang pinaugaling sa kamay, pag sa iya ang tanang pintuga, tungod sa atong mga tao, at tungod sa atong kaluwasan, nanaog siya ikan sa langit, kag ipanablong siya ni Maria na Virgen sa lalang sa Espiritu Santo, kag nahimo ang tao, ilansan siya sa krus, tungod sa aton, sa sugo ni Poncio Pilato, ang andos, kag inubong, kag nabanhaw siya, sa ikatlong adlaw, sulong sa kasulatan, kag nagkayaw sa langit, naglingkod sa to sa kamay, kag magkakarisaliwan na mahimayaon sa pag-uong sa mabuhay sa mga minatay, kag ang iyang inarian, wala sing katapusan. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag magpabuhi, na nagikan sa amay kag sa anak, bukod sa amay kag sa anak, nasimba kag inimaya sa sintigo, naghambal sa pagi sa mga propeta. Nagatuwa ko sa simbahan ng isa, Santa, Katolika, Apostolika. Nagatuwa ko sa isa lamang kabunyag sa kapatawaran sa mga sala. Nagpaabot man ako sa pagkabanal sa mga minatay at sa pagkamuli na wala sa katapusan. Amen. Ang Diyos
Manaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumanong para sa mga kapwa at ang karagatan ng awa ay bumuso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mo ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. Agon, nga ang Santo Papa, kag ang mga obispo, nga mga haligi ni Simon Pedro, kag sa mga apostoles, maging mapag-uon ng mga haligi sa simbahan, sa tunga sa mga pagtilaw, kag mga pagngabot sa ato mga inadlaw, mga muyog kita. Agon, nga ang mga pangulo kag ministro sa simbahan, mangin tampad sa Ebanghelyo, sa bagay nga sa tapos sila magbantala sila man pasundon sa ginharian sa langit, mga muyog kita. Ako, nga ang wala pa makakilala sa matungkol na Diyos, kagay Kristo nga manuluwas, makapati sa maayong balita, kag magkalipay sa ilang pagtulungan, mga muyog kita. Ako, nga ang mga kinahatagan sa mga yabi, sa panguluhan, magdungdong nga silang may sarapto sa Ginoo kag sa banwa, sa bagay nga gabito nila ang gamhanan sa paghimong sing kaayawan, mga mulog kita. Agon, na ang atong mga tukod nga nagamasakit, nagaantos, kag nagapakasumo, pagapalusan sing kalipay na dayon, mga mulog kita. Sa Diyos lamang ipahayag pa natin natin personal ng mga intentions. Mga muyong kita. Diyos ka na may pamati ang mga pangamuyong sa inyong katilimpan, kagtawon sa inyong pagitupa, dugangi ang nakulang sa among pagtuo. Pinapakain naman nila sa imo, pagi kay Kristo na amon Ginoo. Amen.
sa kagawa ng pinayaan sa mga sa ating gustahan at sa pusin sa federation. O ginubagi sa pagkamatay ni Kristo, imo magiging ayub ng imo mga anak. Ihatag sa imo simbahan ang mga bugay sa pag-iusa kag sa paghidahin. Pinapakain ng pwede sa imo pag kay Kristo na amon Ginoo. Ang Ginoo sa inyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Tapos kagigigog ang mapuslano sa amon kaluwasan. Kasi gihapon kag sa tanan nga loob magpasalamat kami sa imong Ginoo Santos nga may kagamanan kag walay katapusan nga Dios pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Pinakilala naman ang imong makapilingan nga gahong sa imong mahimong baon nga plano sa kaluwasan. Imo kami ginulikan pagi sa imong gahong subong Dios apang buot naman nagkikan sa amon kalanggagan maluwas kami sa isa na tao subong sa amon sa Jesucristo nga amon Ginoo. Pagi sa iya ang imong pagkahalandon ginasimba sa mga ngeles na nagahinilugyaw sa walay untal sa imong atubangan. Itugot ay builog namon ang mga timog sa ila sa pagdayaw sa imo sing mapahinugoson nga nagasiling. Sa kamatayon na yaging baton, siyang pinabubuton, yaging puha, kaging pamihapyak ang tinapay na nagapasalamat sa imo, kaging panagdag sa iyong mga ginutunan na nagasiling, magpuha pamutanan, kag magkaon sili. Kay ini, amo ang akong lawas na igatugyan tungod sa inyo. Sumuman, pagkatapos ng panihapon niya din po ang kalis na nagpasalamat liwat, kagiliging palibot sa iyong mga kitutunan na nagasiling, magpuha kumutanan at mag-inom sa siling kalis. Kaya di mga kalis na ulo, ang dugo isang bako, kag walay katapusan ng kasultanan, ay kaulak, tungod sa inyo, kag tungod sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Inuan ninyo ini sa akon, Ando Manon. Ang misteryo sa pagtuturo. Namon sa handumanan sa pagkamatay kag pagabanaw sa imong anak.
Nagapasalamat man kami sa imo kay mo kami ginkabi ng mga tapos sa pag-atubang kag sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakinuwi kami ng Espiritu Santo magpahimo sa amon na nag-ambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginunod tumawin mo iglesia na lapnag sa mundo sa kalibutan, imbita siya sa pag-ikugma o usama Santo Papa sa Francisco, sa mga Bispo nga sa Romeo, kag sa tanan nga kapalian. Nung duma ang mga sakop sinawag na Galimban, gabi na ang mga pasakop diri sa Santos Misa, na mga utagawan ng kalamatay, na magintawag sa sining kinabuhi, pag sa pagbunyag sa ila, na iusa sila sa pagkamatay ng Kristo tugot, na may iusa man sila sa iya pagkabanhaw. Nung duma mga sakop sinawag na Galimban na nagkaliwan, na may paglaong, na mabanhaw sila. Nung dumaman ang tanan na nagkalamatay sa pagkabyan, patunan sila sa pagtanaw sa imong may mayaon na namong. Kaluoyon kami, mayari na ligawan na tamong magod, na maamit namon ang kabuhi na wala sing katapusan. Magdayaw, kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria, Virgen de los Dios, upod kay San Jose Mayabana, upod sa imong mga apostolas, sa mga martiras, Santa San Lorenzo Luis, kag Pedro Calungsod, kag Santa Santa Faustina, kag San Juan Pablo Ikadua, kag sa kanang mga santos na nagpahamuot sa imo, pagi sa mga anak si Yesu Cristo. Pagi sa iya, upod sa iya, tagdara sa iya, inahatag sa mo Diyos, amay nga makagagaho sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan na dumug at himaya sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Pagdilog. Ipagamuyon natin ng magluntad sa mga naton ang ginarihan sa Diyos sunod sa intudlo ni Jesus sa aton. Amay na yara sa mga pagkayawan ng naman, mahulsa ang iyong ginarihan, patuwan ang iyong pagkuot diri sa mga siligsan sa langit. Katagan ng pamilya, sinanapos sa matagaglaw, pagpatawan kami sa mga salatawon, siling kinapatawad namin, aman sa salat sa amon, pagdili mo kami, ipadapos sa mga panulay, pinunuuluwasan mo kami sa kalaon. Luwason mo kami Ginoo sa tanan nga kalautan, patagi kami sing pagbidahin sa among minadlaw. Huligi kami aron manuwas kami gyapon sa sala, kag palingkuran kami sa tananapon ng mga balaliban, samtang nagapaabot kami sa bulan nga adlaw nga among ginalauman nga magabalik si Kristo nga amon manluluwas. Sa inyo ang pinailan ang gabong kalaliman sa mga tuwid sa mga katulinan. Kung Yesu Kristo nagsalig sa inyong mga apostoles, ang pagbidahin ginabilin ko sa inyo, ang akong pagbidahin ginahatag ko sa inyo. Hindi pagdamdam ang mga sala, kundi ang pagtuo sa inyong iglesia, kag sunod sa inyong ginsiling, katagi siya sa pagbidahin, kag pag-iusa, ikaw na nagkakabuhin ka nag-aari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Ang pagbidahin sa Ginoo yara ihapon sa inyo. Katagay ka sa tanda sa pagbidahin ng atong pagkaunuluto. Pagbidahin ng Diyos.
kag bulong kini isang lawas kag kalag. Iya si Kristo ang pinapay sa kabuhi ng talanon sa managapang lakaton, padulong sa kinarian, ulangan-ulang maginadapit sa bangkete sa Cordero. Ginoo, kinalakos sa kapulian, ang pinalakon sa kapulong kapag-aari, ang lawas gano'n. Ang lawas kang Diyos ni Kristo, madalap ang sapang sa kabuhi, na wala sa katapusan. Amen. Terus pagkalawat na double species kita, makuha kami dali ka alis na spihan ka mo kagang kamay and then approach sa community ka mag-deep sa wine ka.
O Ginoo, ang duta na puno sa iyong mga kaayuhan, ang mga tanong nagapatubas sa talangkong sang tao at sang bino na nagapalipay sa iya kalipusoon. Mga ulo kita, O Ginoo, ayuha kami sindugos sa among mga kalatutan. Itugod nga pagpadayon kami sa paghimpit sa among kaugalingon, agod na sa tanan nga bagay, makahibalo kami magpahamuot sa imo. Ginabangayan naman sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. So see, ano ang next number?